Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala inyong guro ngayong araw. Ako nga pala si Jericho Herman at tatalakayin natin ang paksang pagsusuri sa piling maikling kwento. Ngunit bago natin simulan ang ating discussion, ay meron akong inandang paganyak para sa inyo. Ang paganyak na ito ay pinamagathang Salamat, Salamat. Ito ang panuto. Pipili ako, ang guro ng 5 mag-aaral at mag-iisip ng isang biyayang ipinagpapasalamat nila. Halimbawa, tao, bagay, pangyayari at isulat ito sa papel gamit ang formula na salamat sa dahil. Halimbawa, salamat sa pamilya dahil sila ang laging nandyan para sa akin. Dapat ito ay kumpleto at malinaw ang dahilan. So, ang maikling kwento na ating susuriin ngayon ay bilangin natin ang ating biyaya. Ngayon ay babasahin natin ang buod na sabay-sabay. Nagising ang batang lalaki, isang 12 taong gulang. Siya ay nagngangalang Pidong. Nais pa sana niyang hapitin ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aalala sa Paskong darating, ay bigla niyang narinig ang boses ng kanyang ama na nasa kusina. Sila ay si Mang Adong at Aling Vereng. Mula nung matira ang pamilya nila sa malayong lugar, 2 taon na nakalilipas ay nagbago na ang kanyang ama at ina. Ang kanyang ama ay humaba na ang buhok at balbas, hindi lamang alintana dahil sa pag-aararo sa bukid. Gayon din, ang kanyang ina, hindi na niya ito naririnig na umaawit. Bahagya na rin itong magsuklay ng buhok at hindi na rin ito humingiti. Maging ang kanilang ugali ay may pagbabago. Palagi na lamang silang nag-aaway, maliit na bagay lamang ay pinapalaki. Habang kumakain ay nagtatalo ang mag-asawa. Nagtungo naman si Pidong sa hagdanan at napansin niya ang isang mama na may kasing edad ng kanyang ama. Pandak, bilugan ang muka at nangingitab ang kayong mangging balat. Masaya ang kanyang tinig sa pagbati. Ang kanyang pangalan ay Diego. Ito ang nag-alok ng serbisyo kay Mang Adong upang gumapas. Wala itong hininging anumang kapalit. Sa pakikipag-usap ni Diego sa mag-asawa ay naging laman ng kanilang usapan ang banal na kasulatan. Napabalik ni Diego ang sigla at ngiti sa mag-asawa. Papaalis na si Diego ng hapong iyon. Ay pinabaunan siya ni Aling Vereng ng 1 petso ng manok at 1 salop na bigas. Napansin ni Diego na sa kanyang likuran ay humahabol si Pidong at nagmamakaawa ang bata na isama na lamang siya, sapagkat ang kanyang ama at ina ay wala nang ginagawa kundi ang mag-away. Pinaliwanagan ni Diego si Pidong at sinabi ritong maging kontento sa mga biyayang mayroon siya. Ikwinento din niya sa bata ang dati nilang buhay na marangya ngunit nawala nang sumapit ang panahon ng hapon at kamkamin ang lahat ng kanilang yaman. Tanging ang Bibliyang hawak niya na bigay ng isang matanda ang nagpapalakas sa kanya mula nang pinagpapatay ng mga Hapon ang kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng Biblia ay sinabi ni Diego na nalutas niya ang lahat ng kanyang suliranin. Hindi na nagpumilit pang sumama si Pidong. At doon nagtatapos ang maikling kwento na pinamagathang bilangin natin ang ating biyaya. Bakit nga ba bilangin natin ang ating biyaya ang pamagat ng kwento? Dahil itinuro ng kwento na sa kabila ng hirap at suliranin, dapat kilalanin at pahalagahan ang mga biyayang mayroon tayo kaysa puro reklamo at kalungkutan ang ating iisipin. Ang maikling kwentong pinamagathang bilangin natin ang ating biyaya ay kasasalamin na ng istoryang masasabing nahihinagap na ng mga mambabasa sa pagtunghay pa lamang sa pamagat. Karaniwan sa tao ang nakalimot sa mga biyayang kaloob ng Diyos
lalo na kapag sagana at payapa ang lahat ng bagay. Maaring ito ang piling pamagat ng may akda upang ipaalala na sa simpleng pagtatagumpay ng tao upang mapalipas ang isang araw ng kanyang buhay at muling gumising na may isang bagong umaga ay nararapat ng ipagpapasalamat sa Poong May Kapal. Ngayon ay tatalakayin natin ang pagpapahalaga ayon sa nilalaman. Una, kalagayang sosyal at pangkabuhayan. Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay napapabilang sa mababang sosyo-ekonomikong estado ng buhay. Bagamat may lupang sinasaka si Mang Adong, ay sapat lamang ang kinikita neto upang ipanusto sa kanyang pamilya. Si Diego naman na dating mayaman ay gumanap sa papel ng isang taong naging dukha. Ngunit may dignidad at pananampalataya, may Diyos na gumagabay sa sanlibutan. Ang kalagayan sosyal at pangkabuhayan nila, ang pamilya ni Pidong ay kabilang sa mababang estado. Si Mang Adong ay magsasaka. Kasunod ang pagpapahalaga ayon sa nilalaman. Pangalawa, kulturang Pilipino. Mabuting pagtanggap ng bisita. Hindi man kilala ng mag-asawang Mang Adong at Aling Bering si Diego, malugod pa rin nila itong tinanggap at pinagtiwalaan. Ito ay isang katangian ng pamilyang Pilipino na kahit hindi nila kakilala ay malugod pa rin ito nilang tinanggap, di ba? So, pagpapahalaga sa katayuan ng pamilya sa lipunan. Ang isang pamilyang Pilipino ay may malabis na pagpapahalaga sa pagiging buo ng isang pamilya. Ipinakita sa istorya na bagamat madalas ang pag-aaway ng mag-asawang Bering at Andoy na nagtulak sa kanilang anak na magbalak lumayas at sumama kay Diego, ay pinagsabihan ito ng huli na dapat umanong nasa piling ng mga magulang ang kanilang mga anak. Dagdag pa niya na ang mga suliranin na kinakaharap sa buhay ay kusang dumarating bilang mga pagsubok ng tao. Pinayuhan ni Diego si Pidong na, 'di ba, na manatili sa piling magulang niya, 'di ba? Kahit gaano pa kalaki yung problema ay binibigyan dito ng pagpapahalaga na kailangan bumalik ka sa iyong pamilya. Lalo-lalo na sa iyong ama at ina. Ang ganitong katangian ay nagpapakita ng isang pagiging Pilipino. Pangatlo, pilosopiyang Pilipino. Masiyahan ka sa loob ng Diyos at ang ligaya mo ay magiging lubos. Isa ito sa mga mabubuting pakayag na ibinigay ni Diego. Bihira sa tao ang nakukontento kung ang mayroon sila. Kadalasan pa nga na kapag ang kahilingan ay di natutupad ayon sa kanilang kagustuhan, ay iniisip na pagdarapog. Ito malimit na ginagawang sukatan ang pagtataglay o pagkakamit ng material ng bagay at ang kakulangan naman ay itinuturing na kamalasan. Kung ang tao ay hindi na maghahangad ng labis pa sa kanyang tinatamasa, mararamdaman niya ang kahalagahan ng pagpapasalamat sapagkat ang mga baghapong pakikipagsalamuha sa buhay ay isa ng pagtatagumpay at biyaya ng may kapal. Pang-apat, simbolismong Pilipino. Mahalin tulad ito sa kalabaw, di ba? Sa pamamagitan ng paggamit ng kalabaw ay naipakita ng akda ang pagiging Pilipino nito. Sinisimbolo nito ang kasipagan at katiyagaan ng mga Pilipino tulad ni Mang Adoy at Diego. Mahirap man ang pagtatrabaho sa buhay, di sila riringgan ng reklamo upang patuloy na maghanap buhay at magbanat ng buto kahit patunay na napakahirap ng pagiging magsasaka. Ngayon ay dumako tayo sa paraan ng pagpapahayag. Ang paraan ng pagpapahayag nito ay ginamitan ito ng formal. Formal ang ginamit na paraan ng pagpapahayag. Pili ang mga salitang ginamit
na dumaloy sa paraan ng pagsasalaysay at paglalarawan. Ani, mga pangyayari ay kumintal sa isip dahil sa bisa ng paggamit ng mga salita na tila nagpapakilos sa imahinasyon ng mambabasa upang maramdaman at mapabilang sa panahon ng pinangyarihan ng akda. Kaya nga, gumamit ang may akda ng formal na wika at piling salita at masining na paglalarawan upang damhin ng mambabasa ang hirap at pag-asa ng mga tauhan sa kwento. Diba? Mga teoryang nakapaloob sa akda. Unang teorya ay realismo. Alam naman natin, tinalakay na natin nung nakaraang mga meeting natin yung mga teorya sa mga akda tulad ng realismo, ekspresyonismo, di ba? Dito ay ang teoryang maring ilalapat ay realismo. Realismo, pananalig na pampanitikan na walang halong idealismo. Marapat tanggapin ng tao ang pagkakaroon ng iba't ibang antas ng pamumuhay. Ang individual na nagpagkakaiba o ang sariling kahinaan at kalakasan ng bawat isa. Ang pang-araw-araw na buhay, magsasaka, ay tinatalakay sa akda na walang halong idealismo. Sa mga salaysay upang mabuo ang akda, ay hinantad nito ang tunay na daloy kung paano umiinog ang mundo ng isang magsasaka. Dagdag pa rito, tinalakay din ng may akda ang pagsasama ng mga mag-asawa sa pagiging abala ng mag-asawa sa kanilang pang-araw-araw na gawain ay may mga pagkakataong mainit ang ulo at nagkakaroon ng pagtatalo o kaya ay di pagkakaunawaan. Diba? Pangalawa ang ekspresyonismo. Ipinapahayag na manunulat ang kanyang kaisipan lalong-lalo na sa kanyang nadarama. Kung may bahid na pagmamalabis o di katotohanang ipinakita ang akda. Ito ay bunga ng ekspresyong pansarili ng may akda at hindi buhay magsasaka. Sa isang bahagi ng akda kung saan ang isang 12 taong gulang na batang lalaki ay nagbabalak lumayas dahil sa madalas na pag-aaway ng mga magulang ay maituturing na sariling damdamin ng may akda. Karaniwan kasi na sa mga ganitong gulang ng anak ay labis ang pagiging malapit sa magulang. Ang nararamdaman ng isang anak, gayon pa man maaari ang pangyayari ay kinasangkapan na may akda upang ipamulat sa isang bata na likas na nakikinig sa isang nakakatanda ang posibilidad ng mga pangyayari di magandang bunga ng kanyang paglalayas. Gayon din upang maihain ang mensahe na maikintal ang pagpapasalamat sa mga biyayang taglay ng bawat isa. 'Di ba? Ang emosyon ni Pidong, 'di ba? Na gustong tumakas dahil sa pagtatalo ng mga magulang ay nagpapakita ng damdamin at kaisipan ng may akda. Kaya nga maaari itong lapatan ng ekspresyonismo. Dahil nagpapakita ito ng ekspresyon tulad ng pinakita ni Idong. So, next. Ang panghuli ay naturalismo. Pananalig, pampanitikan na nagbibigay diin ang kapaligirang sosyal at hindi ang individual na katauhan. Ipinakita sa akda kung paanong sinulusyonan ng mga tao ang dagok sa buhay na kinakaharap ng isang magsasaka, si Diego bilang isang dating mayamang asindero ay nagkaroon ng malabis na pagkapit sa kapangyarihan ng may kapal upang mairaos ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Samantala, ang pagkakaroon ng madalas na pagtatalo naman ang naging solusyon na mag-asawa sa kanilang ritual ng gawain ngunit nagkaroon ng pagbabago sa pagdating ni Diego.
'Di ba? Ipinakita dito ang kapiligiran at lipunan bilang malakas na impluwensya sa kapalaran ng tao, gaya ng paghihirap ng pamilya at ang pananampalataya ni Diego. Ngayon ay dumako tayo sa mga implikasyon. Una, kalagayang panlipunan at o pambansa. Ang akdang ito ay nagbibigay liwanag sa isipan ng mga taong hindi nakukontento sa mga biyayang natatanggap nila. Sa katunayan, ang pagising pa lamang sa isang umagang may panibagong pag-asa ay biyaya ng maituturing na dapat ihingi ng pagpapasalamat. Dito ay pinapaalala na ang tunay na kasiyahan ay nagmula sa pagpapasalamat. Dahil kung parati mong pinapasalamatan lahat ng mga bagay ay maaaring may grasyang darating sa iyo. Pangalawa ay ang kalagayang pangkabuhayan. Mabibigyang ideya ng akda ang mga mambabasa kung paano maiingat ang antas ng kanilang pamumuhay. Pangangailangan sa isang taong nais na umasenso. Ang pagtitiyaga at pagsisipag upang magkaroon ng biyayang igagawad ng may kapal. Dito ang pagtiyataga at pagsisikap ang susi sa pag-asenso ng tao. Next. Ngayon, dumako tayo sa kalagayang pansarili. Una, ang bisa sa isip. Naliwanagan ako tungkol sa katayuan sa buhay ng mga taong nakatira sa bukid. Ang kanilang hirap sa pisikal na katawan, gayon din kung sakaling magkakaroon sila ng karamdaman ay wala silang magiging karamay sapagkat karaniwan ay nasa mga liblib na puok at rural. Diba? Ito ay may bisa sa isip dahil mapapaisip ka kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga tao sa bukid. Kaya maaari itong lapatan ng bisa sa isip. Pangalawa naman ay bisa sa damdamin. Nakikisimpatya ako sa pamilya ni Mang Adong maging kay Diego dahil sa kanilang pinagdadaanan. Sa kabila ng lahat ng mga sakit na dinadanas nila sa kanilang mga buhay, nagpatuloy sila sa pagpakikibaka rito. Higit mong hahangaan si Diego dahil sa halip na magalit siya sa mundo, ay pinili niyang mahigpit na kumapit sa kapangyarihan ng may kapal upang manatili ang pag-asa sa buhay. Diba? Tama naman. At ang panguli ay bisa sa kaasalan. Ang mga kahirapan dinaranas sa buhay ay mga pagsubok lamang sa ating katatagan na di ibinibigay kundi natin makakaya. Ang mga ito'y lalo pang magpapatatag sa atin. Ang mensahe ng kwento ay nagpapakita ng kahirapan at suliranin na kinakaharap sa buhay ay hindi hadlang kundi sa pagkakataon upang tayo ay mas tumibay at mas maging matatag. Katulad ng mag-asawang sina Mang Adong at Aling Biring na sa una ay nagiging magulo ang pagsasama dahil sa problema. Ngunit sa tulong ng pagpapaalala ni Diego at pagpananampalataya sa Diyos, natutunan nilang pahalagahan ang biyaya at muling nagbalik ang sigla ng kanilang pamilya. So, at yun lamang. Ngayon ay dumako tayo sa ating gawain. Panuto. Hahati ng klase sa dalawang grupo. Unang grupo, gumawa ng maikling roleplay ng tagpo kung saan gustong sumama ni Pedong kay Diego at kung paano siya pinayuhan nito. Group 2 naman ay gumawa ng poster na nagpapakita ng mensahe, bilangin ang biyaya, hindi ang problema. So ito ang pamantayan na una ay nilalaman, pangalawa ang pagkamalikhain, at pangatlo ang pagpapahayag. Kung sisiriin natin dito, ito yung format ng pagbibigay puntos. So kung perfect score, kailangan kumpleto at malinaw ang mensahe ng aral.
kailangan malikhain ang gawa at orihinal, at kailangan malinaw at organisado at may kumpiyansa. At kung makakuha ka naman ng pinakamababang puntos, marahil ito ay walang aral, walang malikhaing aspeto, o hindi nakapagpresenta. Kung katamtaman naman ay may ilang kulang, ito ay katamtaman, at katamtaman ang linaw. Magaling at lahat ay nakapagpresenta ng maayos sa kanilang mga inatasan sa kanilang mga gawain. At ngayon ay meron akong ipapasagot sa inyo. Ito ang panuto. Basahin at unawain na mabuti ang bawat tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gumamit ng buong pangungusap sa pagsagot, lalo na sa mga tanong na nangangailangan ng paliwanag o opinyon. Ito yung tanong number 9 at number 10. At sa huli ay iwasan ang pagbubura. Ito ang mga katanungan. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento sa bilangin natin ang ating biyaya? Pangalawa, ano ang suliraning kinakaharap ng pamilya ni Pidong? Pangatlo, sino si Diego at ano ang kanyang nagawa sa mag-asawa? Pang-apat, ano ang pinapakita ng kalabaw bilang simbolismo? Panglima, paano ipinapakita ng akda ang kulturang Pilipino sa pagtanggap ng bisita? Pang-anim, anong teorya ang pagpapakita ng tunay na kalagayan ng magsasaka? Pampito, anong teorya ang nagpapakita ng damdamin ni Pidong sa pagtatalo ng magulang? Pangsyam, ano ang pangunahing aral mula sa akda? At ang pangsampo ay kung ikaw si Pidong, paano mo haharapin ang sitwasyon na madalas na pagtatalo ng magulang? At yun lamang at maraming salamat.